May mga tagpong maaaring hindi angkop sa mga bata at sensitibong tagapakinig. Ang inyong mapapakinggan ay naglalaman ng tema ng kababalaghan, paranormal, karahasan, at mga kwentong maaaring makapagbigay ng matinding takot at pagkabahala. Ang ilan sa mga salaysay ay hango sa paniniwala, testimonya, at malikhaing interpretasyon para sa layunin ng libangan at pagkukwento. Kaya sit back, relax, buksan ang inyong isipan, at samahan nyo kami sa mundo ng hiwaga at lagim. Maligayang pagdating po sa Takot Tonight. Nagsimula ang lahat sa isang uri ng pagod na hindi nakukuha sa tulog. Para kay Marco, ang bawat araw ay naging isang mahabang serye ng mga kulay abo na oras sa harap ng monitor. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa sa trabaho, isang kakaibang sensasyon ang nagsimulang mamuo. Hindi ito isang imahe, kundi isang amoy. Isang amoy na hindi dapat matatagpuan sa ikawalong palapag ng isang konkretong gusali sa gitna ng lungsod. Ito ay ang halimuyak ng basang lupa matapos ang isang malakas na buhos ng ulan. Yung amoy na nagmumula sa kailaliman ng tuyong lupa kapag ito ay nabigla ng tubig. Ngunit hinaluan ito ng isang matamis at nakakalunod na samyo ng mga ligaw na bulaklak. Tulad ng dama de noche, na tila ba sariwang pinitas mula sa isang libingan. Sa bawat paghinga ni Marco, nararamdaman niya ang lamig ng hangin na tila nagmumula sa isang madilim na kuweba, kahit pa nakasara ang lahat ng bintana at pintuan. Habang lumilipas ang mga linggo, ang mundong kinatatayuan ni Marco ay nagsimulang magmantsa. Ang puting pintura ng kanilang kwarto ay unti-unting nagmukhang balat ng matandang puno. Magaspang, may mga bitak, at tila may buhay na nananalaytay sa loob. Ang mga anino sa kanto ng kwarto ay hindi na lamang basta kawalan ng liwanag. Ang mga ito ay nagsimulang magkaroon ng anyo at lalim. Napansin ng kanyang asawa na si Bianca ang pagbabagong ito sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Ang mga mata ni Marco ay hindi na nakafocus sa mga gamit sa loob ng bahay. Sa halip, lagi itong nakapako sa bintana. Tila ba may isang malawak na tanawin doon na hindi nakikita ng iba. Para kay Marco, ang mga ilaw ng lungsod sa labas ay unti-unting naglalaho. Pinapalitan ng mga halaman at matatayog na puno sa gitna ng isang masukal at walang hanggang kagubatan. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging mas malapot. Sa tuwing susubukan ni Bianca na hawakan si Marco, ang nararamdaman ni Marco ay hindi mainit na balat ng tao, kundi ang malamig
at madulas na haplos ng isang baging o lumot. Ang bawat salita na binibitawan ng mga tao sa paligid niya ay nagiging parang hunin na lamang ng mga kuliglig sa malayo. Isang ingay na walang kahulugan. Isang ingay na nais niyang takasan. Isang gabi, nakita ni Bianca si Marco na sinusubukang lumakad sa loob ng isang saradong bintana. Tila may gustong abutin sa kabilang panig. Ang katawan ni Marco ay nandito pa. Pero ang kanyang kaluluwa ay matagal nang nakalubog sa ilalim ng lupa. Sa isang lugar na hindi nararating ng liwanag ng araw. Ang bawat gabi ay naging isang mahabang pakikipaglaban para sa kanyang hininga. Dahil ang engkanto ay unti-unti nang humihigpit ang hawak sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang deliryo, doon niya unang nakita ang nilalang. Hindi ito isang halimaw na may matatalim na ngipin. Ito ay isang anyo ng kagandahan na nakakabalisa. Isang babaeng may balat na kayumanggi at buhok na parang usok na humahalo sa dilim. Nakatayo ito sa gitna ng kagubatan na si Marco lamang ang nakakakita. Ang bawat pagtitig ni Marco sa nilalang ay nagdadala sa kanya sa isang estado ng ecstasy at takot. Ang engkanto ay hindi gumagalaw ng mabilis. Ang bawat kilos nito ay tila isang sayaw sa ilalim ng tubig. Ang presensya nito ay nangangako ng kapayapaan. Isang mundong walang pagod, walang ingay, at walang bigat ng responsibilidad. Ngunit ang kapalit nito ay ang dahan-dahang paghigop sa kanyang init at buhay. Dumating ang gabi ng huling pagbabago. Sa paningin ni Marco, ang kanilang kwarto ay napapaligiran ng lupa at mga tuyong dahon sa ilalim ng isang dambuhalang puno. Ang kisame ay tuluyan ang nagbukas sa isang langit na walang bituin, kundi isang madilim na lila na kawalan. Ang bawat paghinga ni Marco ay nagiging mabigat. Tila ba ang kanyang baga ay unti-unti nang napupuno ng lupa at mga ugat. Ang nilalang ay lumapit sa kanya.
Ang malamig nitong mga daliri ay humahaplos sa kanyang dibdib. Ang bawat haplos ay nagpapabagal sa tibok ng kanyang puso. Tila ba ito'y isang orasan na nauubusan na ng baterya? Sa labas ng kanyang paningin, sa totoong mundo, nakikita ni Bianca ang kanyang katawan na nanginginig. Ang kanyang mga labi na nagkukulay asul. At ang kanyang mga kuko na pilit ibinabaon sa dibdib na tila sinusubukang kumapit sa huling hibla ng buhay. Ngunit para kay Marco, ang lahat ay payapa na. Ang huling imahe sa kanyang isip ay ang mukha ng engkanto na nakatayo sa kanyang harapan. Isang malamig na halik na sumisipsip sa huling piraso ng kanyang hininga. Sa sandaling yon, ang lahat ng ingay ng mundo ay namatay. Ang paghingal ni Marco ay tumigil. At ang kanyang katawan ay naging isang malamig na estatwa ng laman. Sa burol ni Marco, ang lahat ay naniniwalang natural causes ang pumanaw sa kanya. Labis ang iyak ni Bianca. Hindi matanggap ang biglaang pagkawala ng kanyang asawa. Pero paglipas ng ilang araw, habang nag-iisa siya sa kanilang kwarto, napansin ni Bianca ang isang kakaibang bagay. Ang kanilang kwarto ni Marco ay may amoy pa rin ng basang lupa at likaw na bulaklak. Minsan, sa gitna ng gabi, nakakarinig si Bianca ng isang mahinang bulong na tila nagmumula sa kawalan. Isang pamilyar na tinig na nagsasabing masaya at tahimik na sa kabilang panig. Ang trahedya ni Marco ay hindi ang kanyang pagkamatay, kundi ang katotohanang kinuha siya ng isang bagay na hindi naman niya kaanib. Dahil lamang nagustuhan siya ng isang elementong walang pakialam sa batas ng tao. Si Marco ay wala na sa mga alaala. Kundi naging bahagi na ng isang kagubatang hindi nararating ng liwanag. Nakabaon sa isang lugar kung saan ang oras ay walang kahulugan. At ang bawat hininga ay pag-aari na ng iba.